we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Martes. Babae, patay sa salpukan ng motorsiklo sa Vigan City. Aksidente na hulikam. Lalaki patay matapos pagsasaksakin habang natutulog sa Santa Barbara, Pangasinan. April 30 deadline para sa PUV franchise consolidation. Wala ng extension. Halos 100% ng mga jeepney sa Pangasinan consolidated na. Nakakainis. Init-init pa ng panahon. Ilang consumers ng Senpelco sa Mangaldan, Pangasinan, iniinda ang patay sinding supply ng kuryente. At makisaya sa Kalutan at Dalan Bangusan Street Party sa Dagupan City. Ilang Kapusoy Stars makikiparty rin. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Cruz Zuniga. April 30 deadline para sa PUV franchise consolidation hindi na palalawigin ayon sa LTFRB. May detalye si Claire Lacanilaw. Hindi na palalawigin pa ng LTFRB ang April 30 deadline para sa consolidation ng PUV franchise. Bukas, Mayo 1, ituturing ng kolorum ang mga PUV unit na bigong makapagpakonsolidate ng prangkisa. Pero kung may pasaway na operator na babiyahe pa, siguro until May 15, pagsasabihan sila, after that, talagang uhuli natin i-impound na yung kanilang mga units. Samantala ayon sa One Pangasinan Transport Federation, nasa halos 100% na katumbas sa 3,413 PUV units ang nakapag-consolidate ng kanilang prangkisa. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng OPTF sa LTFRB para matulungan ang mga jeepney operator na bigong makapag-consolidate ng kanilang prangkisa. Dito, i-consolidate mo lang into entity, either cooperative or corporation. After which, yung component ng modernization, papasok na kami doon sa fleet management at saka yung pag-modernize. Pero tagal pa yon. Ang ilang operator na nakapag-consolidate, problema naman daw ang pambili ng modernized jeep. Ang kaso lang yung tungkol sa mga modernization hindi namin kaya kasi mas matas yung ngayon yung spare parts. Ayon sa LTFRB1, nakamit ang kanilang target percentage para sa franchise consolidation. Moment yung mga unconsolidated natin kasi is kokonti na lang. And by May 1, hindi na sila pwedeng pumasada kung hindi sila sumali sa mga transport service entities natin o yung mga tinatawag na kooperatiba o kaya korporasyon. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Iniinda ng ilang consumers ng Senpelco sa Mangaldan, Pangasinan ang patay sinding supply ng kuryente. Narito ang report ni Joan Punsoy. Sinasabayan daw ng init ng panahon ang init ng ulo ni Lola Maria ng Barangay Landas, Mangaldan, Pangasinan dahil sa naranasang halos magkasunod na patay sinding supply ng kuryente sa bayan. Meron kaming patay dito tapos mapatay na naman. Nakakainis. Ang init-init pa ng panahon. High blood pa naman ako. Mahirap daw ang ganitong sitwasyon lalo na sa mga anak ni JP. Hirap din po kasi mga bata, kung walang ilaw, laging pay-pay ganun. Yung asawa ko nahihirapan din. Naranasan ang power interruption noong Sabado, April 27 at ngayong araw, April 30 sa parehong oras na alas 5 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga. Nag-abiso naman umano ang Central Pangasinan Electric Cooperative Incorporated o Senpelco sa kanilang social media account. May kaugnayan daw ito sa preventive maintenance ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP.
nag-implement po sila ng emergency shutdown para ayusin, i-retighten yung mga naglo-lose connection para maiwasan po na ito ay lumala at lumaki yung problema. Hindi rin daw umabot ng 1 oras ang pagsasaayos. Samantala, muling itinaas ng NGCP sa yellow alert ang Luzon grid ngayong araw, April 30. Itinaas ang yellow grid kaninang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Muli itong itataas mamayang alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Ayon sa NGCP, nasa 14,950 megawatts ang available capacity habang umaabot naman sa 13,902 megawatts ang peak demand. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. °C na heat index na itala sa Dagupan City kahapon April 29, habang easterlies patuloy na magdadala ng mainit na temperatura sa malaking bahagi ng bansa. Sundan sa report. Umabot sa 51°C ang heat index o damang init sa Dagupan City kahapon, April 29. Ito ang pinakamataas na heat index na naitala sa lungsod sa nakaraang 2 taon. Sa record ng Pag-asa, April 22, 2022, naitala ang pinakamataas na heat index sa Dagupan City na pumalo sa 54°C. Sa nararanasang matinding init ng panahon, posible raw natataas pang heat index sa mga susunod na araw. Iyon ang ini-expect natin na nasahan na talagang tataas pa yung heat index natin dito sa Pangasinan. Dahil nga sa tulong o sa epekto ng tinatawag natin na El Nino. Bukod sa Dagupan City, asahan din daw ang mas mataas na heat index sa susunod na 2 linggo sa iba pang bayan sa Pangasinan, gaya ng San Fabian, Binmalay, Lingayen, Bugalyon at mga bayan sa Western Pangasinan. Sea surface temperature natin at saka yung wind flows noon, nakakatulong o nadadagdag sa init o alinsangan ng kalupaan. Ramdam ng mga Dagupenyong mainit na panahon, lalo na ang mga nakatira sa tabing dagat. Mainit pa rin, ma'am. Naramdam pa rin namin init. Yung talagang hindi siya makatulog, iyak siya. Ayaw niyang Samantala, patuloy pa rin magdadala ng mainit na temperatura sa malaking bahagi ng bansa ang umiiral na easterlies. Pinag-iingat ang publiko sa banta ng heat exhaustion, heat stroke at iba pang heat-related illnesses. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Patay ang 35 anyos na lalaki matapos na pagsasaksakin habang natutulog sa Santa Barbara, Pangasinan. Nakaalerto si Russell Simorio. Patay ang 35 anyos na si Jeffrey Jose mula Barangay Minion East, Santa Barbara, Pangasinan matapos pagsasaksakin habang natutulog sa loob ng bahay ng kinakasamang babae. 4 na saksak sa dibdib ang tinamo ng biktima. Dead on arrival siya sa ospital. Sobra po ang hawak ko. Siyempre, mahal na mahal ko po ang mga anak ko. Kaya hindi ko matanggap na ganyan ang ginawa. Mas matanggap-tanggap ko pa na sa disgrasya na lang siya namatay kaysa sa ganyan na namatay siya ng walang laban. Sa investigasyon ng pulisya, pumasok sa bahay ang suspect na si Richard Quicho, 33 anyos, na may dalang patalim. Agad niyang inundayan ng saksak si Jose. Umawat ang kasama niyang babae, pero pati siya, sinaksak din ng suspect. Dinala siya sa ospital. Love triangle ang nakikita ng pulisya na motibo sa krimen. Sabi niya, yun nga dahil sa selos, dahil dati niyang kalipin yung hindi niya matanggap, lalo't may anak silang isa. Sumuko ang suspect sa mga pulis. Wala pang pahayag sa media ang suspect, pero ayon sa pulisya, inamin ng suspect ang krimen. According sa kanya, daan-daan siyang pumasok sa bahay tapos parang dinaganan niya. Tapos doon niya na pinagsasaksak. Inihahanda ng kaso laban sa suspect. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Patay naman ang isang babae sa salpukan ng motorsiklo sa Vigan City. Aksidente na hulicam. Nakatutok si Ivy Hernando. Sa kuha ng CCTV, pauwi na sana ang mag-inang ito. Pero sa isang banda, kitang sinalpok sila ng isang rider. Nangyari ang insidente sa Barangay Bedeng Laod, Vigan City, Ilocos Sur. Kung makikita mo yung video, huminto pa yung babae. Makita mo kasi umilaw yung tail light. Pero sinalpok niya kasi. Hindi naman siya blind curve, kurbahan siya. Kaya lang,
Dinerecho niya yung mag-ina. Agad nasawi ang nasalpok na si Emelita Abedaño, 39 anyos, dahil sa tindi ng tama sa ulo. Ligtas naman ang kanyang angkas na anak na 13 anyos. Sabi daw niya sa pamangkin ko, mamamatay na tayo, Eya. Sabi niya that day. Kasi hindi niya daw alam kung saan niya yung manubela ng motor. Nabali raw ang paa ng 24 anyos na lalaking nakabanggaan ng mag-ina na nooy nasa impluensya raw ng alak. Wala pang pahayag ang driver na nagpapagaling sa ospital at binabantayan ng PNP. Ang sakit po. Kasi siyempre si ate, madami pa po siyang pangarap para sa pamilya. Ang sakit-sakit, sobra po. Sa Dolores Abra, patay ang 22 anyos na si Mark Ed Puruganan matapos sumemplang ang minamaneho niyang motorsiklo sa Dolores Legacy Bridge sa Dolores Abra madaling araw noong Sabado. Sa investigasyon ng PNP, matulin ang pagpapatakbo ng rider na walang suot na helmet at posibleng nawala ng kontrol sa manibela. Labis naman ang panghihinayang ng kanyang ama, lalo't kasalukuyang nag-aaral ng information technology si Mark. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Libo-libong bisita at dagupenyo nakikisaya ngayon sa Kalutan at Dalan ng Bangusan Street Party sa Dagupan City. Nakatutok doon, live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Good afternoon, Chris. Happy Bangus Festival, mga kapuso. Happy Bangus Festival, Chris. At sa mga oras nga nito, makulay, maingay at masayang selebrasyon ng Bangus Festival 2024. At anytime nga ay magsisimula na rin yung Kalutan na Dalan, Bangusan Street Party. Dito nga yan sa kahabaan ng Divinesio Road Extension sa lungsod ng Dagupan. Actually, Chris, nakahilera na yung more than 1,000 grills dito nga sa may Divinesio Road. Actually, nasa likuran ko lamang yung napakahaba na mga grills, nakahilera yan at anytime ay pa-start na rin yung Kalutan na Dalan. Kaya naman inaantabayanan na excited na ang lahat para nga doon sa pag-iihaw ng libo-libong piraso ng bangus na syempre sabay-sabay nating titikman maya-maya lamang. Nakakatuwa dahil excited na yung lahat para matikman syempre yung ipinagmamalaki na bangus Dagupan. Sa mga oras na to, Chris, tuloy-tuloy din yung pagdating ng ating mga kapuso na hindi lamang taga-Dagupan na kundi yung mga kapuso natin mula sa iba't ibang bayan sa province at maging sa mga karatig na mga probinsya para nga makisaya, masaksihan yung performance ng iba't ibang performer dito nga yan sa Bangusan Street Party dahil after kumain ng napakasarap na bangus ay dire-diretso yung kasiyahan, Chris, syempre sa mga performance ng local artist kabilang din sa makikisaya ngayong gabi ang GMA Regional TV Kapuso Fiesta at syempre, Chris, present ang ilan sa mga stars ng GMA. Nariyan ang cast ng Running Man PH na sina Glyza De Castro, Lexi Gonzalez, Angel Guardian at Buboy Villar. Present din maya-maya lamang at syempre makikiselebrate din sina makiling stars El Villanueva at Derek Monasterio. At syempre si Kapuso performer Anthony Rosaldo with Kapuso comedians Bubay and Pipita Curtis hosted by May Bautista. Kaya naman mga kapuso, ano pang hinihintay ninyo? Nako, halina po kayo. Tara na dito nga sa may Divinesio Road Extension. Magsama-sama tayo para sa magdamagang kasiyahan para sa Bangus Festival 2024. Chris? Happy Bangus Festival Dagupan. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, hindi nagpahuli ang ilang senior citizens sa bike race sa San Nicolas, Ilocos Norte. Ang mga siklista na edad 60-year-old pataas, hindi nagpahuli sa mga nakababatang siklista para sa 40 kilometrong karera. Bagamat hindi sila nanalo, masaya sila dahil nakarating sila sa finish line na walang tinamong injury. Ang bike race ay bahagi ng pista ng Barangay Santa Asuncion. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa video ng residenteng si Erica Paralejas, kita ang pag-ulan ng yelo sa bahagi ng Barangay Kia sa Baguio City.
Buti na lang daw at nakasilong sila sa covered court ng elementary school nang bumagsak ang mga butil ng yelo pasado 3:00 ng hapon kahapon, April 29. Kasunod daw ito ng malakas na buhos ng ulan. Ayon pa kay Erica, tumagal ng halos 10 minuto ang pag-ulan ng yelo. Wala naman daw napaulat na nasaktan sa insidente. Ayon sa Pag-asa, nangyayari ang hailstorm o pag-ulan ng yelo kapag labis ang init ng panahon at may namumuong thunderstorms. Narito na ang Ratsyada Balita. Patay ang 19 anyos na lalaki matapos sumalpok sa poste ng kuryente ang minamaneho nitong motorsiklo sa bahagi ng Abra Kalinga Road sa Tayum Abra, Biyernes ng gabi. Sa investigasyon ng PNP, galing sa kanilang bahay sa San Juan, Abra ang biktima na nakainom ng alak. Nang ma-lost control ito sa pakurbang bahagi ng kalsada. Walang suot na helmet ang rider na nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Breadwinner ng pamilya ang biktima na isang construction worker. Inimbestigahan ngayon ng Dolores PNP ang nakuhang CCTV footage kaugnay sa pamabaril sa mag-amang Arnel Zapata at 4 na taong gulang nitong anak noong April 24. Sa follow-up investigation ng PNP, makikita sa video ang mga sakay ng motorsiklo bago ang pamamaril. Base ito sa ilang testigo na kausap ng PNP. Kasalukuyan namang nakaburol ang labi ng mag-ama sa kanilang bahay sa Dolores. Natupok ang 3 silid sa Bicod Elementary School sa Lalo, Cagayan sa sunog pasado 3:00 ng hapon noong Sabado. Kabilang sa mga naabo ang computer room, stock room at isang silid-aralan. Isa sa iniimbestigahan ng BFP na sanhi ng sunog ay ang palyadong linya ng kuryente lalo't mainit ang panahon. Wala namang nasaktan sa sunog pero aabot sa 450,000 pesos ang inisyal na danyos nito. 24 anyos na lalaki nasawi matapos mag-collapse sa isang handaan. Narito ang report. Manganganak na sa susunod na buwan si Mary Ann pero hindi na ito masisilayan ng kanyang mister. Ito'y matapos bawian ng buhay ang 24 anyos na si Marichard habang dumadalo sa kasal ng pinsan sa Barangay Landas, Mangaldan, Pangasinan noong Linggo, April 28. Pagkatapos daw kumain, bigla na lang daw itong nag-collapse. Aminadong pamilya na hypertensive si Marichard at umiinom na ng maintenance medicine. Masakit po na nawala ang asawa ko. Dahil hindi niya po makita yung anak niya paglabas siya po naman. Pagkatapos ng kumain, magmula nung doon na nagsimula na parang bumagsak. Kala namin natutulog na, nung pala parang wala na. Itinakbo pa raw siya sa pagamutan pero idineklarang dead on arrival ng doktor. Hindi pa malinaw ang sanhi ng pagkamatay ni Marichard pero posibleng dahil na rin ito sa komplikasyon ng kanyang sakit. Nakadagdag din ang kanyang lifestyle at ang init ng panahon. Ayon sa Pangasinan Health Office, wala pang naire-report sa kanila na namamatay sa heat stroke sa probinsya. Yung ganyang mga edad na very young na namamatay sila, usually nagsususpect po kami ng aneurysm. Yung mga ganyan na edad tapos nag-undergo ng surgery tapos mayroon pong festivity, usually nakaka-pressure sa usual cause ng mga ruptured aneurysm. Kaya payo ng health authorities, ngayong tumitindi pa ang heat index, pinaka-importante pa rin daw na dapat umiinom ng sapat na tubig para maiwasan ang dehydration ng katawan. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Timbog sa isang hotel sa Vigan City ang 35 anyos na lalaki at 33 anyos na babae sa drug buy-bust operation ng PNP. Kumpiskado sa kanila ang abot sa 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 340,000 pesos. Nakuha rin sa kanila ang isang baril, pera at drug paraphernalia. Wala pang pahayag ang mga naaresto na nasa kustodiya ng BJMP. Ibinida sa Mangantako 2024 ang kultura at mga pamosong pagkain ng iba't ibang probinsya sa Cordillera. Ipinakita rin sa aktibidad kung paano niluluto o ginagawa ang mga pagkain at inumin na gawa ng mga Cordilleran. Ilan sa mga ibinidang pagkain ang pinikpika ng Mountain Province, binungor ng Kalinga, ladit ng Abra at kiniing ng Benguet. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Araw-araw na pagbabakuna sa mga sanggol at bata inilunsad sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Maaga nagpunta sa Barangay Health Clinic ng Barangay Bari si Ina May para pabakunahan ang kanyang 1 taong gulang na anak. Bagamat nag-aalangan nung una, inisip na lang daw niyang kapakanan ng anak. Protection na rin po sa baby para hindi siya sakitin. Inilunsad ng Center for Health Development Region 1 ang Everyday is Bakuna Day. Layo nitong protektahan ng mga bata kontra sa tinatawag na vaccine-preventable diseases gaya ng measles, pertussis, tetanus at hepatitis. Ang layon po nito ay mabigyan natin ng access sa mga bakuna yung ating pong mga kababayan araw-araw na po sa ating mga rural health center, city health office, pati na rin po sa ating mga ospital. Kabuang 2,725 na bata ang target mabakunahan sa Mangaldan, Pangasinan. Kung may nakikita raw na problema ang Health Authority ay ang vaccine hesitancy ng ilang magulang. Pinagsabihan na namin sila yung mga parents kung talagang babakunahan, protection nila sa yung bakuna. Sa buong Region 1, 104,281 ang target na mabakunahan hanggang sa katapusan ng taon. Kumpiyansa ang Health Authority na makakamit ito. Nananatiling sapat ang supply ng mga bakuna sa Region 1. Patuloy ang panawagan ng Health Authority sa mga magulang na suportahan ang programa ng DOH para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, konstruksyon ng bagong slaughterhouse sa Kalasyaw, Pangasinan 100% nang tapos. Naritong report. Tapos na ang konstruksyon ng bagong slaughterhouse ng Kalasyaw, Pangasinan. Hunyo noong nakaraang taon nang simula ng konstruksyon ng slaughterhouse na pinondohan ng 20 milyon pesos. Malaking tulong daw ito upang hindi na dumayo sa Karatig Bayan ang mga residente upang magpakatay. Pinapakatay sa ibang bayan. Siyempre, hindi pa bukas yan kaya nahihirapan sila lalo na pag ang katayan malayo, Mangaldan, depende sa bayan kung saan kumakatay or Danita, siyempre malayo. Pag nabuksan mas malaking ginawa. Bagamat tapos na ang slaughterhouse, hindi pa ito makapag-operate dahil sa kawalan ng gamit. Pero ayon sa Municipal Agriculture Office, inihahanda na ang pondong gagamitin sa pagbili ng mga equipment para sa operasyon ng slaughterhouse. Equipment naman po is hindi po yun basta-basta nabibili, pali i-order po yun yun po yung ginawan ng supplemental budget dyan sa bayan, sa Sangguniang Bayan para mai-approve at yun ay para maikabit na kung tapos na po yung supplementation niya. Target ng tanggapan ng AA classification para sa slaughterhouse. Napaka-importanting establishmento ito dahil hindi lang po dito sa bayan ng Kalasyaw ang matutulungan kundi yung nearby municipalities. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Lady Beach Volleyball ginanap sa Lingayen, Pangasinan bilang bahagi ng Pistay Daya 2024. Lawag City itinanghal naman na overall champion sa katatapos na Region 1 Athletic Association Meet. At Central Luzon Regional Athletic Association Meet 2024 umarangkada na. Sudan sa report. Kasing init ng sikat ng araw ang cross-court spike sa toss sa Lady Beach Volleyball sa Lingayen, Pangasinan. Utakan ang laban, lalo't mas mahirap gumalaw sa buhangin. Nagkaroon naman ng game schedule adjustment dahil sa init ng panahon. It is to promote not only our beach here but also the sports tourism here in Pangasinan. Kampiyon ang Lawag City Division sa ginanap na Region 1 Athletic Association meet sa Lalawigan. Sa final at official overall medal tally results ng regular games, nagkamit ng 79 gold medals, 53 silver medals at 68 bronze medals ang syudad at itinanghal na overall champion. Pumangalawang Pangasinan 2, pangatlo ang Ilocos Norte, pang-apat ang Ilocos Sur at pang-lima ang Dagupan City. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkampiyon ng Lawag City sa R1AA meet. Sa Tarlac, formal na nagsimula ang Central Luzon Regional Athletic Association o Clara Meet 2024. Sa parada, hindi alintana ng mga atleta at coach mula sa 21 school divisions ng init ng panahon. Pinili po namin yung mga court or playing venues that are covered. Daan-daang pulis naman ang nakatalaga sa mga sports venue. Pinangunahan ni Senator Amy Marcos ang formal na pagsisimula ng Clara 2024. Iba sa ating mga atleta rito, pwede mag-compete sa abroad.
Pero wala namang pondo para magbiyahe, para mag-compete. Yung classroom nga kulang, yung sweldo ng teacher kulang, yung sports pa kaya. Kaya parati kong iginigiit na sana maibalik yung dati na ginagawa sa Gintong Alay. Mahigit 7,000 delegado ang magpapalakasan sa 31 sporting events ng Clara-AMI 2024. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, para sa iba pang kaganapan sa Kalutan at Dalan ng Bangus Festival 2024, balikan natin live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy pa rin ang kasiyahan dito sa Bangus Festival 2024. At sa mga oras nga na ito, bagamat nasa 48 degrees Celsius yung heat index sa lungsod ng Dagupan, ay talagang, alam mo, hindi alintanayan ng ating mga kapuso na nandito ngayon sa De Venecia Road Extension. Sa aking likuran, Chris, ang stage, of course, ng GMA. Ayan yan, ready na. Alam mo, nakakatuwa dahil dyan magpe-perform later yung ating mga kapuso stars. At sa mga oras nga na ito ay dagsan na rin yung mga kapuso fans na nakaantabay, naghihintay para sa performances ng ilan sa ating mga kapuso stars. Nandun sila sa may stretch ng De Venecia Road Extension. Alam mo, Chris, punong-puno ng kasiyahan. I'm sure mag-e-enjoy yung ating mga kapuso dahil aside sa performances ng ating mga kapuso stars ay meron din mga papremyo na hatid ang GMA Regional TV sa ating mga kapuso. Kaya naman mga kapuso, ano pang hinihintay ninyo? Syempre, magkita-kita ho tayo dito kabilang sa mga dadalo mamaya at magbibigay ho ng kanilang performance, magpapakilig, magpapasaya, of course, ang cast ng Running Man PH, Glyza De Castro, Lexi Gonzalez, Angel Guardian at Buboy Villar. Present din ang makiling stars na sina El Villanueva at Derek Monasterio, kapuso performer Anthony Rosaldo with kapuso comedians Bubay and Pipita Curtis, hosted by May Bautista. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. At mga kapuso, get into the rhythm dahil hindi pa rin tapos ang kasiyahan sa Lingayen, Pangasinan. May special participation sina Sparkles Lian Valentin at Widows War star Juancho Trevino sa Gayaga, Pangasinan Festival Street Dancing Exhibition. Abangan niyo po yan bukas, May 1, Wednesday sa Lingayen Capital Plaza. Pinasinayaan naman ang expansion ng Active Transport Infrastructure Project ng Department of Transportation at Department of Public Works and Highways sa San Fernando City, Pampanga. Abot sa 37.5 kilometers ang haba ng bike lane na inilagay sa mga major highways and thoroughfares sa naturang syudad. Pwede sa bike lane hindi lang ang mga bisikleta, kundi maging ang mga light vehicles, electronic vehicles, personal mobility devices at maging ang mga naglalakad. Ginawa ang programa para mabawasan ang mga aksidente sa daan. Ayon sa DOTR, target nilang makagawa ng 2,400 kilometers na bike lane sa buong bansa sa taong 2028. Kailangan siguro tamang enforcement para magamit natin ng maayos yung ating mga bike lanes. Isang pasyalan naman sa Dinalungan, Aurora ang sikat ngayon sa mga gustong magpalamig sa gitna ng mainit na panahon. Sa halagang 25 hanggang 30 pesos, pwede nang ma-enjoy ng mga bata at matatanda ang tinatawag na Bulawan Falls. Galing sa bundok ang tubig kaya malamig at malinis ito. Bukod naman sa paliligo sa falls, Instagrammable din ang hanging bridge sa lugar. May mga cottage rin na po pwedeng rentahan. Mula sa bayan ng Dinalungan, madaling puntahan ang falls dahil may mga signage at sementado ang daan. Tinitiyak naman ng mga barangay officials na mapapanatili ang kalinisan at kaligtasan sa lugar. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters.
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.